Gandang umaga po sa inyong lahat. For today's video mga kasari, today po is Wednesday and as you can see, maaga po ulit tayong nagbukas ngayon. Ayan, sarado pa po ang aking mga kapitbahay. Hanggang doon po sa kabilang dulo is sarado pa rin po ang ating isang pangmalakasang kapitbahay na sari-sari store. Sarado pa po sila. Ayan, marami pa pong sarado dito. So ibig sabihin po mga kasari, tayo po ay talagang naging consistent sa pagbubukas dito po sa ating sari-sari store. So being consistent mga kasari is doon tayo makakakuha ng malaking kita araw-araw mga kasari. So kung tamad tayong magbukas, parehas sa kanila na hanggang ngayon ay sarado pa, hindi tayo makakakuha ng mas maraming benta. Kasi sinasabi nga ng kasabihan, an early birds catches more worms. Kaya ayan, maaga po tayong nagbubukas at sinisure ko po sa sarili ko na gusto ko maging consistent talaga sa pagbubukas ng aking maliit na sari-sari store. At thanks God at lagi tayong good health, kaya lagi po tayong maagang nakapagbubukas mga kasari. So for today's video, itour ko muna kayo sa aking tindahan. Marami po tayong itlog ngayon. As you can see, bago po yan mga kasari. Kahapon po yan ang hapon natin binili. At malaki po yan mga kasari, large. At ang bentahan natin ayan ay 10 pesos. Nilagyan ko na po mga kasari ng price dyan sa ilalim. Tinape ko na para si customer ay hindi na po magtatanong. At kikilatisin na lang po nila kung anong sizes ng ating itlog. So as you notice, makikita nila yan na malaki. Kaya mabenta po ang ating 10 pesos na itlog. Ayan. And as you can see mga kasari, tayo po ay namili kahapon. Nakakuha po tayo ng maraming Kokomama fresh gata. Mabenta po ito mga kasari at napakahirap po itong hagilapin sa ating mga pamilihan. Pero nakakuha po ako ng idea kung saan po ako nito makakakuha ng maramihan at mura pa. So ayan mga kasari, marami tayong Kokomama dyan. Marami din tayong mga sugar. Ayan, next time ko na po dyan ang iba nating sugar at ang iba nating mga panindang Bear Brand. Kasi nandito po yan sa taas. At gusto ko po, pag kumuha ako ay dyan, dito na lang po sa malapitan. Lalo na po kung mag-isa lang tayo, so kailangan mabilis nating makuha ang ating mga paninda para hindi po maghihintay si customer dito sa harapan ng matagal. Ayan po, ang sekreto para mas dumami pa po ang ating mga customer na tinatawag na regular tomer. Ayan. So dito mabilis nating makuha ang ating sugar, ating Bear Brand, and dito po yung iba nating mga stocks. So for today's video mga kasari, ang gusto ko pong i-share talaga sa inyo is yung ating sari-sari store price update ng ating bigas. Kamusta na po kaya ang presyohan ng bigas sa market ngayong March 2025? Ito po ba ay bumaba o tumaas o bahagyang bumaba mga kasari? So malalaman nyo yan in the next few minutes. So ito mga kasari, itour ko muna kayo sa aking tindahan. Ito po talaga mga kasari ang diskarte ko sa aking candies. So ayan o. Bago ko lang nirefillan yan ng punuan mga kasari, pero as you can see, malapit na namang maubos ang aking malakasang candies. So, na-share ko na yan sa inyo kung paano ang diskarte sa candies na malakas at mabilis maubos sa inyong mga lalagyan mga kasari. So, as you notice, puno po ang ating mga napkins dyan kasi napamilhan ko po yan kahapon. So ngayon mga kasari, ito na lang po yung ating mga stocks na natitira. And as you can see, wala na po tayong senior mga kasari. Yung dark na tanduay. Nilagyan ko muna, fill in ko muna yung space niya ng isang perasong light na tanduay dyan. Kasi pangit po kapag empty po talaga. Mamaya po ay bibilhan natin yan mga kasari. So yun po ang aking share sa aking mga alak. Mabenta po. Kasi dito sa area ko ang tanduay na products. So sa inyo po mga kasari, ano po bang inumin ang mabenta sa inyong tindahan? So comment down below mga kasari. So for today, ayan po ang ating stock. So gusto ko na pong i-share sa inyo ang latest price update ng ating mga rice. Magkano na po ba talaga ang bentahan ngayon ng bigas mga kasari? So as you notice mga kasari, no, ang pangako ng ating presidente na 20 pesos per kilo ng bigas ay talaga pong hindi naman nasusunod. Pero nagpapasalamat pa rin ako bilang isang sari-sari store owner kasi this March 2025 medyo bahagyang bumaba po ang presyohan ng ating bigas. Ayan, so dito muna tayo mga kasari sa ating per kilo. I'm very proud kasi bumaba. Nagkaroon na po tayo ng 45 per kilo na local wheel milled rice.
Ayan. And gusto ko po, morning. Ay, so gusto ko po kasi mga kasari na gusto kong bentahan si customer ng magandang klaseng bigas. Kaya kahit na merong bumaba talaga na bigas ngayon, gusto ko magandang quality pa rin ang iserve ko kay customer. Kaya ito meron tayong 50 pesos per kilo. Gusto ko yung medyo maganda na, quality na, mura pero quality. Kaya 50 pesos po ito per kilo. And yung ating pangmalakasang beya ngayon ay 55 na po mga kasari. Ayan, di ba? 55 pesos na po ang bintahan ko ngayon from 58 down to 55. Kaya bumaba po tayo ng 3 piso mga kasari. Ayan, no? As you can see, tinakpan ko lang po yan. Pinatungan ko ng 5. Ang ating Princess Bea na dating 58 ay nagiging 55 na lang po per kilo mga kasari. And napapansin ko, sobrang lumakas po ang ating bintahan kapag medyo bahagyang mura tayo sa ating mga katabing na kompetensya. So yan po ang aking retail sa aking rice. 3 klase lang po yan kasi 3 klase lang din. 3 compartments lang din ang ating lalagyan. Kaya of course, 3 lang ang aking mai-offer sa aking customer. May pinakamurang 45, may 50 and 55. Ayan, so dumako naman tayo mga kasari sa ating per sako. Magkano na ba per sacks ngayon ang ating bigay sa ating mga customer? Ayan, as you can see mga kasari, oh, mahabang mahaba yan kahapon. Ito na lang sa linya na yan. And ayan na lang po ang natira sa aking mga rice. Kasi po ako mga kasari, kung ang presyo ay bumaba, talaga naman pong sinusunod ko yan. Binababa ko talaga ang aking mga panindang bigas kapag nakakakuha tayo ng mas mababang presyo. Ganun po ang diskarte mga kasari para mabilis pong maubos ang inyong paninindang bigas. Kung nakukuha nyo ng mura, huwag kayong masyadong mga kasari ang sinasabing gahaman na kung makukuha nyo ng mura, ibebenta nyo pa rin ng mahal. So susunod tayo mga kasari sa presyohan ng ating pinakapuhunan. Kung kinukuha natin ng mura, syempre, ibibigay natin ng medyo mababa ng bahagya kay customer para naman matuwa sila of course. And syempre, yun ang paraan mga kasari para dumami po ang ating mga sinasabing regular customers. O di ba? So for today mga kasari, ito na po ang aking bentahan sa aking Princess Bea. 150 per sacks. Kasama po yan si Jasmine Rice. 150 na lang po ang bentahan ko mga kasari. Magkano ba ito? Basta 15. Ito naman tayo mga kasari sa ating pangatlong variety. Yung red mga kasari ay Jasmine Rice. Ayan, si Jasmine Rice yan mga kasari, yung ating pulang sako. Yan po si Jasmine and si Princess Bea. Bigay ko lang po ng 1,150 per sack mga kasari. And yung ating regular, ayan, sinundoming yan mga kasari ha. Ang super white natin na yellow na sack, pwede ko pong ibigay yan ng 1,080 mga kasari. So ganun lang po ang bentahan ko dito sa aking tindahan regarding po sa per sack ng aking mga rice. So hello mga kasari, yun po ang diskarte ko sa presyuhan ko dito sa aking tindahan regarding po sa lahat ng aking mga paninda. Kapag mura ko po nakukuha mga kasari, of course, mura din nating ibigay kay Tumer. Kasi kung mura nating maibigay kay Tumer, of course, sasabihin nila, ay wow, ang tindahan na to talagang sumusunod sa presyuhan sa market. Hindi po tayo magtataas mga kasari, basta-basta lang. Kung makukuha natin ng mababa ang ating mga paninda, of course, mababa nating maibigay kay customer. And diyan mo makikita mga kasari na talagang magkaroon ka ng maraming tinatawag na regular customer. And of course, malaki ang kinikita mo everyday. Dahil kapag mahal ang paninda mo, konti lang ang magiging customer mo. And siyempre, mababa lang kikitain mo sa araw-araw. Kaya mas maganda po mga kasari, payo ko sa inyo, kapag mura nyo po nakukuha ang inyong mga paninda, wag nyo pong diskartihan ng malaki, na malaki ang kikitain nyo. Mas maraming benta, mababa man ang kita, pero mas malaki yan ang kikitain mo kapag marami ang bumibili sa mga paninda mo. So yun mga kasari, no? Napakasaya ko po today kasi po, same as usual, maaga na naman ang inyong tinderang nagbukas, and of course, marami na naman tayong nakukuha ang mga benta may umaga pa lang. Si Gcash mga kasari, of course, Diyos ko, na-shock ako. So early in the morning, may nag-cash off ng 15K. And what is 15K mga kasari? That is 300 pesos. So, di ba, kung hindi ako maaga nagbukas, wala
makahanap siya ng ibang outlet. So dahil maaga tayo nang bukas, sa akin siya napunta. And of course, sabi niya sa akin, "Ma'am, thank you so much, maaga po kayo. Ang dami ko na pong inikutan, kayo pa lang po ang bukas." And of course, no, malaking kinikita ko sa kanya. 300 pesos in one customer only. One transaction, 300 agad-agad. Saan ka pa niyan? Kaya 'di ba? Maswerte talaga kapag maaga tayong magbubukas, makakakuha tayo ng mas malaking kita. Kasi kung late kang bukas, well, depende sa pagkakataon. Meron kayong mga emergencies, meron kayong mga pinupuntahan, hindi kayo makapagbukas ng maaga. So, okay lang yun. Pero kung kayang-kaya naman ng inyong health, just like me mga kasari, sasabihin ko sa inyo kung anong sekreto kung bakit lagi na maganda ang health ko ngayon. Ayan, for today mga kasari, diba? Sobrang saya. Di marami tayong nakukuha ang gain for very early. It's only 8:05. 8:05 in the morning. And marami na tayong naging benta, mga kasari, especially si Gcash. Ayan. Si Gcash naman, pag marami kayong puhunan, mas malaki ang kikitain, di ba? So, nagdedepende sa puhunan, mga kasari. So, ayan, for today, mga kasari, gusto ko munang another tip sa aking mga kapwa tindera dyan. Kapwa sari-sari store owner. Kung gusto nyo maging malakas lagi po kayo mag-shake ng mga fruits. Ayun po ang nadidiscover ko. Hindi na po ako nagva-vitamins. Nag-stop ako sa vitamins, pero dumirekta ako sa fresh fruits. Sinishake namin every morning and then nag-take ako 1 glass. So, lagi magkamalakas. Pag nagkakasipon ako, mabilis itong mawala. No need na mag-iinom ako ng mga Newsem dyan or sa sakit ang ulo, wala na mga kasari. Simula nung nag-take ako nagsishake ako ng apple, orange, nahalo-halo ko, nilagyan ko pa ng banana, nilagyan ko pa ng kung ano makikita kong fruits dito sa may kaharap namin kasi may prutas. Nilagyan ko pa ng peras, ayan, sinishake ko yan lahat. And then, syempre, tatlo lang kami, inom kami tago 1 glass every morning. So, yun ang aking diskarte, kaya hindi na sumasakit ang ulo natin, and maaga na tayo nakakapagbukas palagi. Ayun lang po ang share ko, additional tip for our health yun, benefits, mga kasari. Gayahin nyo yan para maging malakas din lagi ang health nyo, kagaya ko. Maraming salamat po uli sa inyong panonood and see you on my next video. Good health everyone and bye-bye!